tagal din bago ko maipakita sa inyo, no? At yan ho, kita nyo. Meron akong nakikitang parang tumutubo at tumuusbong sa kanya. No? Pero, ay! Naku, ayun pala. Meron palang bumuka. Swerte nyo, mga ka-MVP, dahil ito kasing mga humalumena ko. Lagi ako tingin sa ilalim. Baka naman merong caterpillar, no? Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, puntahan natin yung isa nating halaman na matagal ko nang hindi napakita sa inyo, no? Bibigyan ko kayo ng updates, tapos tingnan natin kung ano na nangyari sa kanya. Kasi lately po, meron akong nakikitang parang tumutubo at tumuusbong sa kanya. Ano kaya yun, ano? Malalaman nyo po sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo, mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back, mga ka-MDP. At ngayon nga pong araw na ito, ito po yung pag-usapan natin, ano? Nakita nyo po ba itong mga halaman sa tabi ko? Ito po yung aking mga Homalumena. Ang tanggal na nito, no? Siguro mga 2 years na natin itong inaalagaan dito, no? At makikita nyo po, kasi before nag-propagate ako nito, para bigyan ko na rin kayo ng updates, ano? Tapos tingnan natin, kasi namulaklak na siya. Nakakita na ba kayo ng bulaklak ng Homalumena, no? Grabe yung bulaklak niya. Tingnan natin, pag-usapan natin yung tungkol sa bulaklak at kung ano-ano pa, no? Tingnan rin natin kung makakapag-propagate tayo ngayon. So, eto na, puntahan na natin yung ating mga Homalumena. Ayan. Actually, ito pong aking mga Homalumena. Ang tagal din bago ko maipakita sa inyo, no? At yan ho, kita nyo siya. Grabe. Naka-isang propagate tayo dito kung matatandaan nyo before, ano. Pero, alam nyo po ba na itong mga Homalumena ko ay yan, merong mga nako, eto ang sala rin, huling-huli ko sa kasagsagan ng ating pagbablog ngayon. Meron ako nakikita ganyan. Before akala ko uod, ano, pero ito yung pinagbibintangan ko, ito yan, oh. Yan, ayan, tumatalon-talon. Teka lang, ha, nakikita nyo ba yung nakikita ko na yan? Ayan, ayan, parang ito yung sumisira, no? Parang kinakat niya yung mga ano natin. Ito siguro nangangat yan ng mga ano. Ayan, umalis na. Oh, tingnan mo, no? So, ito kasing mga Homalumena ko, lagi ako tingin sa ilalim. Baka naman merong caterpillar. Nung isang araw kasi, dun sa aking photos, meron mga caterpillar, ano? Pero ngayon, wala naman akong makikita na mga nasa ilalim na caterpillar. So, iniisip ko, ano nga ba yun? Baka kako yung ngayon, no? Yung mga cutter, yan, no? Ito, oh. Hindi ko lang sure, pero oh, ayan, nawala na naman. Ang bibilis na lang tumalon, eh. Anyways, pag-usapan na natin. Ayan po, kita nyo. Diba? Ang lalaki na. And before, nakailang pasurin tayo dito. Kakakat, kinakat natin. Ayan, oh. Ito yung papakita ko yung pinagkatan natin. Oh, ayan. So, sa pinagkatan natin, may tumubo na naman. Ayan, panibago. Ayan, meron naman tumubo dyan. Oh. Ayan, medyo nga lang yung iba kapag na-overwater yan. Pero old na naman to, yung kanyang mga, yan, mga parang bulb na yan, ano. Napaka-old na yan. Pero ayan, may mga bagong tubo na naman po. Ayan, tumubo na rin to sa panibago. Kinat natin. Pero hindi pa ako nagpo-propagate after nung propagations natin. Ang dami na yun. Oh, kita nyo, itong isa na to. Oh, ang taas na rin kasi kinakat natin before dito. Tapos yung pinagkata natin may tumutubo. Ito, top cut to, eh. Kaya ayan, ito naman yung mga top cut din. Dito pinaglalagay. So, sila rin pala, itong mga Homalumena, pwede rin silang i-propagate ng, yan, dun sa suloy. Kasi may sumusuloy din pala dun sa bulb, no? Before, akala ko kasi, tataas lang siya. Tapos, kakat natin, tapos tatanim natin dun susuloy. Pero this one, ito yung top cut ko before, meron siyang sumuloy na isang Homalumena. Actually, meron akong Homalumena na binili ng mahalan, no? Wala, kinalbo ko na siya ng kinalbo na green, yung tricolor ng Homalumena variegated. Wala, eh. Ito lang yung pinaka nag-variegate na parang, ayan, oh, merong mga puti-puti, pero hindi naman siya variegation. Ayan, oh, yan, wala naman yung pink na Homalumena. Wala akong nakuhang ganyan. Ito naman yung black ko na Homalumena, no.
Pakaitim yan. Tapos, ito nga pala. Meron siyang tumubong mga bulaklak. Ayan. Sa mga hindi pa nakakakita ng bulaklak ng Homalomena, ayan po siya, oh. Kita nyo, no? Para siyang, yan, buko, no? Na kulay maroon, ma-violet. So, eto. Kapag ang mga halaman kasi sa feng shui, namumulaklak, lalo na yung mga hindi natin madalas makita yung bulaklak, swerte po, yan, ano. Kaya, kapag halimbawa, meron kayong mga halaman na sa tingin nyo, hindi nyo nakikita ng bulaklak nila sa katagalan, eh, yan po, kapag bihirang mamulaklak yan at biglang all of a sudden nag-bloom, eh, may magandang mangyayari. Yan po yung paniniwala, ano. Pero may nagsasabi naman po na ang pamumulaklak ng halaman ay dahil po dun sa pagka-stress nila, no? Or dun sa tinatawag natin na minsan yung kanilang roots eh talagang nagtatabi-tabi na o lumalampas na, no? Pero pansinin natin, kasi ito sobrang matured na, no? And naabot na ng halamang ito yung maturity nila. Kaya understood na talagang lalabas yung kanilang mga flowers. Isa pa dyan, dahil nga tinatawag natin minsan na root bound yung iba, yung talagang lumalabas na yung mga roots nila at lumalampas na. So, ayan. Kasi po, minsan, sa sobrang pagka-stress ng halaman at humahanap sila ng way, no, para talaga lumaki, makahanap ng pangangailangan, napipilitan silang maglabas po ng bulaklak, no? Kaya yan. So, ito nakakita tayo kanina. Ang tawag dito is inflorescence, no? Bulaklak na yan, na hindi pa bumubuka, no? Kasi parang nasa loob pa yung bulaklak nito, no? Kaya inflorescence yung tawag dito. So, napakaganda niyang kulay, ano? Pag bumuka to, sayang, ano, sana sa ibang araw mapakita ko rin sa inyo, no, yung pagbuka niya. Pero, for the meantime, ganyan muna kasi natapat yung vlog natin na hindi pa bumubuka, no? Pero, ay! Naku, ayun pala. Meron palang bumuka. Swerte nyo, mga ka-MVP, dahil meron ng bumuka dito. O, ayan, o. Swerte, no? Kasi nakita natin, ayan, o. Meron ng bumuka. So, tingnan natin ng malapitan, ano, yung bulaklak. Sige. Ayan, yung inflorescent niya. Na pinapakita ko sa inyo kanina. Ayan. O, bumuka na po. So, yung kanyang kulay, parang maroon, no, na ma-violet kanina, na parang matulis na. Kumalaman ko anong korte no, no? Ito. Yung ganyan natin, yan yung kanina, medyo dark siya. Yan, nagiging light siya kapag halimbawang pabuka na, no? Tapos pag bumuka na siya, ganyan na siya, yan. Meron siyang parang, ayun yung bulaklak niya, oh, kita nyo. Maihahalin tulad natin yung bulaklak niya dun sa Sahudyama, yung Selum na philodendrons. Tapos kamukha rin siya ng sa mga Aglaonema na bulaklak, pati dun sa Caladium, no? Yun yung mga kamukha ng kanyang mga bulaklak. So eto, ang cute yung bulaklak, ano. Yung treatment sa bulaklak before, kapag halimbawang namulaklak sila, yung iba tinatanggal, ano. Ako naman sa akin, parang nature na to eh. Kasi sabi nila nakakaagaw to ng energy ng plants. Pero sa akin kasi, hinahayaan ko lang siyang matuyo, no. Kasi ito minsan, pwede ring maging source po, no, ng panibagong propagations. Tulad po ng mga seeds. Kasi kapag ito, na-pollinate sa another flowers o sa kanya mismo, at yan, makakabuo ng panibagong seed pod buto, no. So hindi pa ako nakakita niya kasi hindi ko pa na-try yung mga buto, pagtatanim sa buto nitong mga Aglaonema. Pero kasi ako more on cuttings, mas mabilis sa akin yan eh. Kaya lang pag halimbawa nag-cut na po kayo, hindi na kayo makakita ng ganyang mga bulaklak kasi panibagong tubo na naman yan. At pag panibagong tubo po kasi, yan po yung times na para kayong nag-restart, no. So yung maturity ng plants nababawasan. At the same time po, hindi na siya ganun kagulang. Kaya ang nangyayari, panibago na naman siyang tubo. So ngayon, tingnan natin, ano. Kasi may bulaklak siya eh. Before, pa-propagate ko sana, no. Pero
tingnan muna natin ano, sa ibang araw ano. Pero dahil sa namumulaklak na, hindi na muna tayo magka-cut, no. Pero pwede na po nating i-cut to kasi ang haba na oh. Kita nyo, no? So hayaan lang muna natin na may bulaklak siya, tsaka tayo mag-cut kasi alam nyo naman ako, talaga naniniwala ako sa mga simbolismo ng halaman. Pag ganyang bulaklak, para sa akin po, ano yan eh, swerte, no? Parang sa akin, another good luck, no, napaparating. Kaya po ako hindi ko kinakat yung mga bulaklak, no, at hinahayaan ko lang sila dyan kasi ganyan naman ay ganyan yung nature. Talagang merong pangyayari sa kanila na mamumulaklak sila, kaya ayan, hayaan lang natin muna sila dyan. So ito po yung aking mga Homalomena, kita nyo, no, ang tataas na po. Before kasi yan mabababa lang, pero ngayon tinan nyo, no, ang gandang gawing background. Dito ako mag-out. Pasadahan natin ng mabilis yung care tips, ano. Although na-discuss ko na po ito dun sa ating previous vlogs, pwede nyong balikan yung ating pag-aalaga nitong yan, Homalomena. Sa lupa po nito, gusto lang nito fast draining, ano. Hindi rin siya maarte sa lupa, ano, dahil ito kailangan ma-moist lang yung lupa, pero dapat po hindi nagsisit in yung tubig, ano, kasi maaari kayo mabulukan nung pinakita ko sa inyo kanina na mga parang tubers, ano, kung halimbawang mababad yun sa tubig. Kung halimbawa naman po na magdidilig kayo, make sure po na tuyo na yung lupa bago kayo magdilig, ano. Yan po yung ating mga lupa, kapain nyo lang po yan. Yung 1 inch to 2 inches ng topsoil kailangan tuyo na, no. At kapag nangyari yan, tsaka kayo magdilig. Kapag halimbawa naman pong nasa labas yung inyong Homalomena, okay na okay lang po yan, no? As long as yung inyong lupang pinagtaniman fast draining, ano. Make sure na lagi may butas yung paso. Tapos po ito, ayaw nito ng sobrang init, ano. Tingnan nyo po yung aking pinaglagyan sa kanya. Meron lang siyang mga net dito, tapos nasa ilalim siya ng puno ng buko, no. So hindi siya ganon kainit, no, at ayaw nito na masyadong mainit. Nabubuhay ito sa ganito lang, yung light na condition lang, no, yung bright light, no. So eto, yung mga Homalomena po, madali lang paramihin yan. At sabi ko nga sa inyo, by divisions of roots, pwedeng pwede. At yung halimbawa merong umusbong na suloy, pwedeng pwede rin po, ano. Kaya mapakagandang alagaan. Ito pong Homalomena, bukod po dun sa kanyang kagandahan, yung aesthetic value na tinatawag, may mga benefits din po yan, ano. Sa ibang bansa po kasi ito ginagamit, no, as gamot, no, sa mga rayuma, yan. Hindi lang natin alam kung paano yung ginagamit, pero dahil ito mataas yung anti-inflammatory properties ng halamang ito. Yung iba naman po, yung kanyang rhizome, ginagawa pong pantaboy sa mga insekto, no, or lamok, yan. Pero ito po kasi, pansinin nyo, yung mga dahon niya, pag halimbawang nalalapiros, parang may kakaibang amoy. Meron siyang konting-konting amoy, hindi katulad ng ibang halaman na talagang sobra-sobra yung amoy, pero siya meron din siyang something na amoy, ano, na kakaiba, na parang panlaban do sa mga insekto, no. So yan po yung mga Homalomena natin, and sa mga susunod na araw, bibigyan ko pa kayo ng maraming update sa kanya, kasi ito, bala kong kumuha ng mga ilan dito para naman sa ating home display ideas. So abangan nyo yan. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo po yung ating vlog. Yan lang naman yung laman ng ating vlog, ano. At thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!